Part 3 sa pamamasyal natin sa mga parks malapit dito sa amin sa Baguio City. So, nanggaling na nga tayo sa amin sa Mines View Park hanggang sa Mansion Park at dito sa Wright Park. Ngayon, pumunta naman tayo sa Botanical Garden. Sasakay nga sana ako ng jeep kaso minabuti ko na lang maglakad para maipakita ko pa yung mga ibang lugar na madadaanan natin bago ang Botanical Garden. So, ito naman yung isang playground namin nung nasa elementarya pa lang kami. Dito lang kasi sa kabilang kalsada yung school namin. Kaya kung hindi sa mansion ay dito naman kami naglalaro. Open din naman ito para sa mga turista para magpahinga or magpiknik. Maganda din naman kasi dyan kasi tahimik at malamig dahil napapalibutan ng mga puno. So, ayan nga yung aming elementary school noon. By the way, from Wright Park to Botanical Garden, mga 10 minutes lang ang lalakarin natin bago makarating sa Botanical Garden. Pero syempre, depende na rin kung gaano kayo kabilis maglakad. So, ito naman yung golf course area. Bali, konektado nga ito sa Camp John Hay na isa sa kilala din dito sa Baguio na golf course area. Ang tawag nga namin dyan is playground ng mga mayayaman dahil maraming nagsasabi na ang larong golf ay para lang sa mayayaman. Dito naman yung simbahang minsan nang sumikat nung nasa elementary kami dahil dito kinasal sina Aga Mulak at Charmaine Gonzales. At habang naglalakad tayo pababa ng Botanical, ayan, tanaw na natin yung ibang part ng Botanical Garden mula sa bakod. Then pagdating ko nga sa bungad ng gate ng Botanical ay sarado pa pala dahil wala pang alas 7 ng umaga dyan. Pero may mga nakapila na ng mga turista sa main entrance. At gaya sa Mines View Park, may entrance fee na rin ang pagpasok sa gate. Mas mataas nga lang ang entrance fee dito, 100 pesos sa adult at may discount naman ang mga bata at mga residente ng Baguio na gusto din pumasok sa park. Sakto namang nagutom ako bigla kaya bumili muna ako ng mainit na taho ni Kuya. May flavored strawberry at ube taho si Kuya pero mas gusto ko yung original flavor kaya yun ang binili ko. Masarap kasi to lalo na kapag mainit at malamig naman ang paligid. At ayan, nagsimula nang nagpapasok yung gwardiya sa gate. Nalibre nga lang ako dyan ng entrance fee dahil nakilala ako ng nagbabantay kasi alam niya na taga rito ako. Dati kasi nung hindi pa ni-renovate ang mga parks dito sa Baguio at wala pang mga gates, wala pang mga entrance fee ang mga yan. Pero since inayos at mas lalong pinaganda ng municipality ng Baguio ang mga parks, kaya nagkaroon na ng mga entrance fee. Syempre for maintenance na rin at para mas lalong magamit pa sa pagpapaganda ng mga parks. Ang makikita nyo lang naman dito sa Botanical ay mga iba't ibang klase ng mga halaman. Syempre from the name itself na Botanical Garden. Kaya para sa mga mahilig din sa mga halaman, this is a perfect place for you to visit. At syempre, maliban sa magagandang halaman, napakasarap ding pumunta dito, lalo na sa umaga dahil ramdam nyo yung presko at lamig ng hangin habang naglalakad at ini-enjoy ang paligid. Tulad dito, ito yung tinatawag nilang orchidarium. Dito, makikita nyo naman yung ilan sa mga iba't ibang klase ng orchids na halos lahat ay mga namumulaklak. Ang ganda nga naman nilang pagmasdan, nakaka-relax ba? Konti pa nga lang kasi ang tao nung pumunta ako dyan kaya medyo maluwag pa. Nung huling pumunta kasi kami dito ang daming tao sa loob, nagsiselfie sa mga halaman dyan. Medyo maluwang din tong Botanical Park kaya kung inikot nyo to medyo mapapagod din kayo kakalakad. Pero okay lang yun kasi sulit din naman ang pagod nyo kung sakali. Sa part naman na to ng Botanical ay yung parang botanical forest kasi halos mga iba't ibang klase ng puno ang nakatanim dito. Sa ngayon, ako pa lang ang unang pumasok dyan, kaya sobrang tahimik. Feeling ko tuloy ako lang yung tao sa lugar. Napapaligiran lang ako ng puno at mga halaman. Kaya feeling ko tuloy, nawawala ako. Pero ang totoo, nawala talaga ako dyan. Nagpabalik-balik ako sa daan kung saan ako nanggaling. Narealize ko tuloy na mahirap gumala mag-isa dyan na walang kausap. Pero in fairness, kapag nature lover ka, ang sarap gumala dyan dahil kahit paano, kahit saglit, mararamdaman mo na parang nasa forest ka talaga. Pero totoo nga, dahil sa lawak niyan, medyo nawala ako. Buti na lang nakita ko si Mingming, kaya nakakita ako ng kasama saglit dyan. Kaya kung pinasok nyo tong Botanical Forest, mas maganda kung may kasama kayo or kung may ibang tao na pumasok maliban sa inyo para di nyo rin maramdaman yung feeling kayo lang ang tao sa mundo. Kung balak nyo nga palang pumasyal at pumunta dito sa mga parks na nabanggit ko dito sa Baguio City, I suggest at mas maganda na pumunta kayo ng mas maaga. Dahil sa mga ganitong oras, ramdam nyo talaga yung sarap ng lamig ng panahon at paligid. Yung presko ang hangin at syempre makakaiwas din kayo sa overcrowding dahil sa daming turista na pumupunta din dito sa Baguio City. So nakalabas na nga pala tayo sa mini botanical forest ng park. Dito naman yung cave area ng park. Dati, pwedeng pumasok ang mga turista sa bungad ng yungib na yan. Kaso ngayon, sinaraduhan na dahil may mga nagsasabi din na may something din sa loob ng cave na yan. Pero sa mga hindi nakakaalam, historical din ang cave na yan sa mga tao dito. Ang kwento sa amin ng lolo at lola namin noon, yan ang isang taguan nila noong panahon ng World War I at World War II.
Ang dulo ng cave na yan, kung papasukin ay makakarating ka sa ibang lugar sa Benguet. Maraming lagusan din daw kasi sa loob niyan dati. At dahil sa dadal ko dito, nakarating na pala tayo sa Korean area ng park. Sabi ko nga, malawak din dito, kaya marami din kayong makikita. Tulad niyan, may Korean area dito, meron ding Chinese area, Thailand, at Paris. Siya nga pala, maliban sa umaga, maganda rin pala dito kapag hapon or yung malapit ng gumabi dahil bukas ang mga pailaw nila na talaga namang maganda rin tingnan. At tulad sa umaga, mas lalong malamig din kapag hapon or gabi na dito pumunta. So dito naman yung Chinese area ng park. Makikita nyo naman dito yung mga Chinese zodiac sign character na mga hayop. Kaya kung alam nyo yung zodiac sign nyo, siguradong makikita nyo dito. So dito naman daw yung part ng Thailand. At dahil Thailand nga, kaya may mga estatwa ng elepante din dito. Katabi naman niya dito yung Paris area. So sa mga magtatanong kung bakit may mga mini park ng Korea, Chinese, Thailand at Paris dito, yun ay bilang pagkilala ng friendship nating mga Pilipino sa mga lugar na yan. At gaya nga ng nasabi ko sa unahan, ang daming mga bulaklak at halaman na makikita nyo dito. At kung mahilig din kayo sa mga halaman, may mga bilihan din dito ng mga halamang siguradong magugustuhan nyo. Gaya ng mga succulent, mga indoor at outdoor plants, mga bulaklak, orchids, at mga seedlings na mga fruit-bearing plants. At dyan lang sa tapat ni succulent teddy bear na yan lang kayo pumunta para makabili ng mga halaman na nabanggit ko. So, maliban nga sa Mines View Park, Mansion Park, Wright Park, at dito sa Botanical Garden, marami pang parks dito sa Baguio City na pwede nyong pasyalan. Ang malapit naman dito sa Botanical Garden is yung Teachers Camp at Pink Sister Convent. At sunod naman ang Burnham Park. Then, after that, pwede na rin kayong pumasyal sa Strawberry Farm at Stone Kingdom. At muntik ko nang makalimutan, may bago din palang tourist destination na bukas dito. Yun ay yung Dragon Kingdom. Pero pasensya na dahil limited lang ang araw ng bakasyon ko kaya hindi ko kayo maipapasyal doon. Kaya siguro sa susunod na bakasyon na lang ulit tayo pumunta doon. So malapit na tayo sa bungad. Hindi ko na-videohan yung ibang parts ng park pero at least siguro naman kahit papaano nabigyan ko kayo ng ideya kung anong meron dito sa Botanical Garden. So hanggang dito na lang ang ating video. Sana nag-enjoy kayo kahit papaano sa aking tour dito sa parks na malapit dito sa amin sa Baguio City. Salamat sa panonood. See you next time. Bye!